At ayun nga, lumabas din ang katotohanan. Walang na-violate ang Office of the Vice President sa provision ng Joint Circular. At ayon pa sa COA Auditor na si Attorney Wamil, wala silang nakitang naging particular finding dito. At nakapag-submit ang Office of the Vice President ng certification as required. At galing na sa bibig ni Attorney Wamil ng COA Auditor na wala silang nakitang violation. Heto ang video, panoorin natin. Pero ang certification ay January 10, 2022. Yes po, based on this document po. And based on this document, when was it notarized? It was notarized po on January 16, 2023. 2023. Okay. Okay. Ano naman? In your Ano? observation, what provision of the joint circular does this certification violate? If you Actually, ito po yung isa sa proforma annexes ng joint circular. So, wala naman po kaming nakitang violation aside from the date of the Wala. execution. no. Wala. So yung sinasabi mo, nakikita dito yung discrepancy ng mga dates. Based on this document po, yes ma'am, may discrepancy yung dates. Okay. Now, dahil dyan, what action did you take, if any? After what po ma'am? After itong nakikita mong certification. Ang naging action po namin, actually, yung naging audit namin is yung for the whole of the liquidation documents na sinamit ng OBP. Pero dito po, wala po kaming naging particular finding dito. Sinasabi ko nga po, it is one of the annexes po under the Joint Circular 2015-01 and they submitted naman po yung certification as required. Okay. Oh, malinaw. Walang nakitang violation at nakapag-submit ng mga certification as required. Walang nakitang findings. So malinaw na malinaw. Ngayon ang mga kakamping at loyalista na ang nirequest daw na confidential funds ng dating Vice President Jejomar Binay ay napabalik naman daw at hindi daw niya natanggap at nagastos ang appropriation para sa confidential funds. Kaya napakomento ang isang certified DDS na tigilan na ang pag-spread ng fake news ng kakamping na ito dahil ayaw nila na malaman ang katotohanan na si Jejomar Binay na dating Vice President ay nagkaroon din ng confidential funds at nagkaroon din ng liquidation. Natabasahin natin ang post ni Lester Cordero. Wait. Former Vice President Jejomar Binay did request confidential funds, but the key distinction is that his request was returned and he never actually received or spent an appropriation for confidential funds. Meanwhile, when the former COA auditor testified that the only Vice President Sara Duterte had an appropriations for confidential funds, he was referring strictly to funds that were officially approved, disbursed, and subjected to a final audit. Because Binay's OVP never received the funds, there was nothing for the specialized COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office to audit. To put this simpler comparison, while Binay tried to ask for the funds, Sara Duterte remains the only Vice President since 2012 to successfully receive and utilize them. Ngayon, itinama ito ng isang certified DDS na si Dare to Ask. Dahil nga pinapalabas ng kakamping na ito na hindi daw na-receive ni Jejomar Binay noong OVP pa ito ang kanyang ni-request para sa confidential funds. Ang sabi niya dito, debunked with supporting document. Stop spreading fake news. Mag-research po muna. Based on the 2014 COA audit report ng OVP, may liquidation ng 5.2 million confidential funds ni former VP Jejomar Binay. Binusisi ba ng COA at Congress like that they are doing to VP Inday Sara Duterte? Mukhang hindi. At ibinahagi nga niya ang kanyang ebidensya. At ang sabi sa kanyang ibinahaging litrato, ang source nito ay 2014 COA audit report
ng Office of the Vice President under VP Jejomar Binay. Ito ay confidential funds noong 2014. Under number 32, prior period adjustment unrecorded income and expenses. The total amount includes the 53,237,966.03 liquidation of prior year's transferred fund to the City of Makati and DPWH under the PDAF project and to various hospitals for the health and medical program. The 5.2 million liquidation of prior year's cash advance for confidential and intelligence expenses of the VP. So ayan, na-debunk agad ang pinapakalat na fake news ng kakamping na ito na hindi daw nakatanggap ang opisina ng Vice President nung dating Vice President Jejomar Binay. Patunay lamang na ayaw nila na magkakaroon ng butas sa pambibintang kay VP Sara. At kung pagkukumparahin naman natin yung confidential funds ng Office of the Vice President at confidential funds ng iba't ibang ahensya at mga pondo ng kongresista, makikita nyo sa screen ang mga pondo ng bawat kongresista na kung saan wala namang liquidation. Tanging certification lamang ay okay na. Mapapatunayan na nito na nagastos ang pondo ng kongresista. Certification lamang at pirma. Hindi ba napaka-double standard ng Commission on Audit at Congress? Ang Office of the Vice President, ang kanyang confidential funds ay may liquidation. Samantalang ang pondo ng kongresista, certification lamang. Diba? Public funds ito eh. So dapat may proper liquidation. Abay public funds na liquidation by certification lamang. So papaano yan, COA? Papaano nyo malalaman na ginastos ng tama ang pondo ng bawat kongresista? Baka mamaya ginamit palayaan sa mga pambabae, sa mga pagbili ng kung ano-anong mga luxury item, hindi kaya ipinangsugal, pinabili ng alak. Malalaman nyo ba, Commission on Audit? May nalalaman pa kayong strict compliance. E di sana, in-apply nyo sa bawat ahensya, maging sa mga senador at kongresista. Hindi yung sa Office of the Vice President lamang may proper liquidation. Ang swerte naman ng mga kongresista. Certification lamang at pirma ay okay na. Diba? Kaya sobrang tiba-tiba ng mga kongresista. Eto, di ba napanood natin kanina, walang naging finding ang COA, ayon nga mismo sa COA auditor, at walang naging violation sa kanilang joint circular. Unmodified opinion nga ang natatanggap ng Office of the Vice President mula sa COA. So ibig sabihin talagang malinis ang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Taliwas sa pinapakalat ng mga kamping at loyalista na naglulustay daw ng pera, si VP Sara. Sa tingin ninyo aking manonood, sino ba talaga ang naglulustay ng pera? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.